good day. Welcome to Doc Willie and Liza Live. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa prostate at impotence. Bisita po natin ay isang magaling na urologist or urosurgeon or yung nag-oopera ng prostate, kidney at iba pa. Kung meron po kayong katanungan, mag-text lamang po sa 0916-732-8618 o kaya naman ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen. Willie? Okay, nandito tayo ulit sa RJTV. Maganda tong show natin ngayon. Magaling at mabait itong guest natin. Our guest today is very famous, a well-respected surgeon. Ito yung tinatawag na De Campanilla, sikat na doktor. He is only the president of the Philippine College of Surgeons. So, presidente siya ng lahat ng siruhano sa Pilipinas. Please welcome Dr. Eduardo Gatchalian. Sir, thank you for coming to our show. Maraming salamat, Willie. Lumalaki ang puso, tumataba ang puso ko pag naririnig ko yung mga greetings mo at saka mga pabuya mo sa akin. I'm very glad. Ako'y natutuwa na nandito. Lisa, good afternoon to you, Willie, as well. At saka sa lahat ng mga nakikinig, Philip, as well. Sa lahat ng mga nakikinig, sa nanonood, sa RJTV, sana naman magkaroon tayo ng magandang discussion ngayong hapon na to. Oo, maganda. At ating regular co-host, si Dr. Philip Cruz. Philip, sa mga fans mo, yung mga relatives ko. Magandang hapon. Maraming salamat ulit, Doc Willie and Liza, for inviting me to co-host. And kunin niyo itong pagkakataon na to at lubos kami nagagalak ngayon dito. At itong panauhin natin ay dapat talagang paglanan nyo ng mga tanong nyo. Kaya tawag na. Lisa. Yes. So, sir, tanong ko lang po, saan kayo nag-training at ano ba itong specialty nyo? Alam mo, Lisa, dyan lang ako, malapit lang dito. Ako'y nagtapos sa UP College of Medicine at saka ang urology training ko ay sa Philippine General Hospital. Although I trained for a year, fellowship yan sa London Hospital. Pagkatapos nung bumalik na rin ako agad dito para magsilbi sa bayan natin. Idealistic pa ako noon, sana ngayon pa rin. Anyway, kaya siguro nagsilbi ako sa not only dito sa ating Philippine General Hospital at kasama nung mga organization natin. Kaya nga na-involve ako sa Philippine Urological Association at sa umbrella organization ng lahat ng cutting specialties except OB. Kasi mas marami sila sa lahat ng cutting specialties. Bali, sir, president kayo ng Philippine College of That's Surgeons. right. Philippine College of Surgeons. Ilan ba kayo dito at sino mga hawak nyo? Bago magkaroon ng misconception, ang Philippine College of Surgeons, hindi ho ito eskwelahan. Ito po isang samahan. This is a collegial body of specialist surgeons. So lahat ng mga pong mga dalubhasang mga surihano. There are at least or a total of 19 affiliate societies mula sa utak hanggang sa tuhod, sa paa. Ilan ang members nyo dito, sir? About 2,200. So lahat ng mga specialists, mga diplomates, mga nakapagtapos ng mga dalubhasa at nakakuha ng examination certified by their peer group na siyang talagang tunay na mga espesyalista, siyang mga miyembro nitong mga ito. Kaya kapag tawag po ay fellow Philippine College of Surgeons, katulad din po ng pagtinawag ang fellow Philippine College of Physicians, pinagmamalaki po namin yan na kung ano man pong ginagawa na yan, ito po ay isang safe at competent surgeon. So, siguradong magaling kung meron sila nitong titulo. Yes. Sigurado. And tulad yung nakikita ko na sticker sa kotse, bumper sticker, trust your surgeon. Trust your Yun yun. Kaya nga po gusto namin ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas na ito ang kahulugan ng Philippine College of Surgeons, yung fellow ng Philippine. Kami po'y nagdalubhasa, hindi para gusto naming maging sikat na maging fellow, ngunit gusto naming ipaalam sa inyo na ang pagsasanay nito ay para makapagdulot kami ng talagang quality surgical care sa ating mga pasyente. Okay, turuan na natin mga televiewers, Lisa. Yes. Ang topic natin ngayon, prostate. Sir, ang topic po natin ay prostate. Oo. Ano ba trabaho nitong prostate, sir? Lahat ng tao may prostate. Ayan, ito na. Itong paborito kong itong prostate natin. Bago yan, ang gusto ko sana ipaliwanag, kaya ako nagtuturo dito ngayon sapagkat ako'y isang urologist, sabi nga ni Lisa, Philip and Willie. And ang linya ko po ng trabaho mula sa kidneys at saka dun sa pantog, ayun sa prostate at saka dun sa si Manoy. Ang daanan ng ihi natin, pati yung problema ninyo sa erection. Okay. Malapit na mag-Valentine's, kaya hindi naman. Ito yung prostate gland. Ito pong, kaya ngayon, ang prostate ay masyadong nasa news ngayon sapagkat
nalaman naman ninyo na namatay dito si Senator former Senator Rocco oo. dahil sa prostate cancer na kumalat. Hindi lang yan. Marami ang mga pasyente ngayon may cancer sa prostate. Number 1 cause of cancer in Cancers males sa mga kalalakihan above the age of 50. Kasi sa Pilipinas. hindi lang dito, worldwide. So, delikado pala to. Delikado siya sapagkat hanggat hindi ka nakakaramdam ng mga simptomas, hindi siya magpaparamdam. Not unless kumalat. Not unless nahihirapan ka na umihi. Sasabihin mo, bali wala naman ako nararamdaman eh. Ang early prostate cancer, wala ho kayo mararamdaman. Kaya nga po, ang adhikain namin, tawagan lahat ng mga lalaki, 50 anyos at pataas na magpa-examine ng kanilang prostate. Isa pa, ang hirap examine ng prostate. Kailangan Paano po ba natin ng ina-examine ito, ng daliri prostate? natin. Ayun, yung pangailangan natin. Kailangan po natin ang tinatawag na digital rectal examination. Yes, sir. Yung digital rectal examination. Pwede natin pakita, sir. Meron Dito. tayo. Sir, Ayun, ito ayun, po. ayun. Ayan, ayan. Oo, Digital. May daliri. Ayan. Etong Yan. digital rectal examination, nakukuha ito, ay nagagawa ito sa pamamagitan ng pagsuot ng gloved finger doon po sa daanan ng dumi, sa tumbong ng lalaki, sa anus, para ma-examine po itong prostate gland. Sapagkat otherwise, hindi ma-examine to. Gusto Bali- natin Yes, sabihin, sir. Doc Willie, bago tayo mag-progress, no? Kasi naisip nila digital rectal exam, baka may makina yan o ano. Digital, ibig sabihin nun, yung daliri. Digital, hindi ito makina o ano. Kaya tulad nung litrato na yon, nakikita nyo yung daliri, yun yung pinapasok pa sa pag-examine. Pero alam mo, Philip, yun ang ginagamit nga namin sa mga aming panghihikayat sa kanila na magpunta kayo dito kasi akala nila yung digital rectal examination. Naku, may bagong digital na makina na gagamitin. Hindi, etong daliri. Daliri Bali ang lahat ginagamit ng namin. tao, sir, kailangan magpa-digital rectal exam. Above, basta 50 anyos at pataas. 50 and above. 50 and above. Every year. Every year yearly po. lang naman. Yearly lang. Yearly lang naman sapagkat ang prostate cancer hindi naman siya mabilis tumubo eh. Siya ay dahan-dahan lang. Kaya lang kung 5 taon ka na hindi nagpapa-examine na ba, pwedeng kumalat na 'yon. Kasi 5 taon bago mag-progress from one stage to another. So, sa lahat po ng mga kalalakihan, daliri lang ho ang kailangan para ma-examine kayo.